Good morning, mate. Our topic for today is liquidity sweep. No? April 6. So, opening ng market kanina, ano ba ang nangyari? Sa opening ng market kanina, dito, ito siya, no? Nagkaroon ng drop. So, dati, di natin maunawaan, bakit nga ba siya nag-drop, ano? Kung mapansin nyo, drop. Angat, drop. Angat, drop, ano? Until ma-reach niya tong area na to. Ito yung order block. Ito yung pinag-usapan natin kagabi, no? Sa anong ginawa niya? So, liquidity sweep, ano? Kasi habang itong price na to ay tumataas, may mga buyer yan. Buyer, 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 and then seller. Ngayon, hindi pa masyadong ibinaba last week at tumaas pa uli. So, dito, nag-add ng another buyer yan. Sigurado may bumili uli dyan. And dito naman, may mga nag-sell na dyan, sell. For sure, may mga nag-sell dyan. But dito, may mga nakabuy na. At bawat buyer na yan, may mga stop losses. One possible reason kung bakit siya bumalik. Ayan. Para i-liquidity sweep itong mga ito. So, kung papansinin nyo, ganun yung nagiging characteristic ng ating trading. Ano? Tulad nito, nag-drop. After niya na mag-drop, bumalik. Kasi during pag-drop niya na yan, may mga nag-sell dyan and may mga humahabol dito in between, lalo na kung titingnan nyo yan sa lower time frame. So, one big reason kung bakit nag-pull back is para ma-liquidity sweep. And then, ayan ulit, bumagsak. Dito naman, may nagbabay naman dito. So, another reason kung ba't bumagsak, another liquidity sweep. Dito, pag angat niya, liquidity sweep ng mga seller. Dito naman, liquidity sweep ng mga buyer. And then, eto ngayon, habang bumababa ito, may mga seller. Another liquidity sweep naman ng mga seller. And during the breakout, mayroon na namang mga nag-buy, buy. No? Another reason para mag-pullback, para liquidity sweep yung mga buyer na yan. And then, umangat na naman, another reason para mag-buy and another reason for a liquidity sweep. Kaya nga lang dito, hindi pa na-mitigate yung mga liquidity. So, kaya din-wrap niya. And during pagbagsak niyan, there are sellers. Another reason kung bakit bumalik siya. So, para lang tayong nilalaro, sabi niya. But slowly, we are learning, you know. And I hope everyone is learning. So, nung bumagsak yan, there are sellers. And while retailers are selling, there are also stop losses. Another reason para, di ba, parang dito, di ba? Tapos siya, bumalik bigla for liquidity sweep. Then, bumagsak uli. Na liquidity sweep naman yung mga nag-buy dito. Ngayon, nandito na mitigate na niya yung order block. No? Kaya itong video na to, it's all about liquidity sweep. Then, umangat. Diba? Umangat yung price. Ayan. From order block, tumaas. And then, from this 30 minutes candlestick, nag-break out. Then, dito. Ayan. Na-liquidity sweep na yung mga nandito. Pero tingnan nyo, meron pa rin dito. Bumalik. Or a liquidity sweep naman ng mga nag-buy dyan. And then suddenly, nag-break out. Then na-reach niya naman yung mga nandito. Liquidity sweep na naman ito. Aba, ito naman ay tumataas na. There are buyers na dyan. Ano? And then bumalik na naman for liquidity sweep. So anong meron dito ngayon? Sell stop. Sell stop. Stop losses ng mga sell. So kung mapapansin nyo, unti-unti na namang umaangat. And if ma-breakout na naman ito, liquidity sweep na naman yan. Most likely, didiretso yan hanggang dito. Pagdating dito, if I were you, lumabas na kayo,
most likely magpo-pullback siya for another liquidity sweep. Dito mapapansin natin na, di ba? Ito yung 30 minutes ano. Then nag-break out from the 30 minutes, ayan, hanggang dito. So during itong candlestick na to, pag bumababa yan, may mga nag-sell diyan. So another liquidity sweep. Then nag-pullback na naman. Di ba? So for us, scalping na malilitang capital, try to learn yung mga galaw na yan. Ano? Ayan. Di ba, umangat for a liquidity sweep. And then, bumabalik na naman. Ano? Kasi habang umaangat yan, meron din nagbabay. So, nung bumalik siya, there are buyers na liquidity na naman yan. And at the moment, makikita natin, hindi pa ito nali-liquidity. No? Yung liquidity na to hindi pa ito nasa-sweep. So, possible yan. Pwedeng umangat uli yan for a liquidity sweep. So, dito naman, makikita kasi natin dito, ayan talaga. So, uptrend. Kaya lang, during the uptrend, grabe yung liquidity sweep. Ayan. Kaya kung matututuhan natin yan. And sometimes, because we really don't understand how yung flow nung mga candlestick, nung mga chart, we tend to go out o yung lalabas tayo sa trade natin, premature, tulad nito, ay, babalik na. Without realizing na ito yung natural na galaw niya yan. Possible bumalik yan. Kasi pag bumalik yan, liquidity sweep na naman dito. And then, pag umangat yan, there are buyers again. And then, from time to time, bumabalik for liquidity sweep. So, sa ngayon, ito yung nakikita ko na ili-liquidity sweep niya hanggang doon sa taas. Possible niyan, every pullback is just for a liquidity sweep. Kasi kung titingnan natin yung 1 hour, yan, let's say 1 hour, pataas talaga. Even stochastic ito, pataas to. Ito, bumalik, di ba? Pero umangat uli dahil sa buntot na to. And during, ito nga yun, during pagbagsak niyan, there are ito na liquidity sweep na to eh. Ito naman yung nili-liquidity sweep niya rito ngayon. Yung buntot na yon. Pagka pumunta ka ng lower time frame, asan ba yung buntot na yan? Ayun siya. Ito yung buntot. And during the time na bumagsak yan, there are sellers and stop losses dito sa na yan. So, most likely, ili-liquidity sweep niya yan. Nakakakaba talaga, lalo na pag hindi natin naiintindihan. Pero, try to observe that kind of movement. Kaya lang, you have to trust. Kung minsan kasi, babalik talaga. No? Tulad kanina, nag-trade ako, nag-negative 30 na. Ngayon, negative 30 na to kanina. So, negative 30 na to kanina. Pero, bumalik dito eh. So, hindi ko nilabas. I was thinking na hanggang dito lang, dito. Pero hindi, niliquidity sweep niya talaga. After the liquidity sweep, ayun, diretso na naman. Kasi itong angat ng candlestick na to, na liquidity sweep niya na yan. Itong angat ng candlestick na to, ito yung binalikan. Ito, magmula dyan hanggang dun. Tapos yung bagsak naman nito ngayon, yun ang binabalikan for a liquidity sweep. Hanggang saan? Pinaka-safe hanggang dito. Pero the moment na mag-breakout yan, bago dumating dito, maglabas na. And then, most likely, itong buo na to hanggang doon sa taas, yun yung ili-liquidity sweep niya uli. I hope makadagdag sa ating experience yung nangyari na yan. Kasi, lalo na sa scalping, talagang minsan nakakakaba. Pero yun talaga yun ang galaw na nakikita. Okay, good luck again and thank you very much.